Ito nagsimula po ito, naalala ho ninyo, nung campaign to change the Constitution. Doon nagsimula ito eh. Doon po nabuhay itong animal na to. Sorry. Ito po bang reliable source sa binabanggit nyo ay mula rin sa Kongreso? Opo, sa Kongreso po yan. Ibig sabihin mo yan, every time na you join a sortie, you get this 777. Talagang kahit sino naman ho mapapamura dyan sa akap na yan. Mantakin nyo ho yun mga kababayan, utang tayo ng utang tapos ipamimigay lang pala bilang akap nitong mga walang yang politiko na to, kagaya nitong si Martin Tambaloslos Romualdez. Pero bago ho natin panoorin yung naging interview na yan nitong si Manong Ted Pailon dito kay Mayor Benjamin Magalong ng Baguio City. Kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe na kumasaya na ho tayo dyan. Sa mga gustong sumali sa ating community, alam nyo na kung gagawin. Yung joint button, nandyan lang ho sa baba. Huwag nyo kalimutan, JV Hinlo, number 30 sa balota sa papalapit na eleksyon. Ito na ho mga kababayan, rekta na ho tayo dito sa report kaugnay sa isiniwalat nitong si Mayor Benji Magalong na 7-7 scheme. Bistado ho dito itong si Tambaloslos, talagang napakawalang yaho nitong speaker na to. Kung ituring ho niya ang sa bagay, di naman ho kasi niya pera yung pera ng sambayan ng Pilipino, pera ng pamahalaan. Kaya kung ipamigay niya, kaya kung walang hiyain niya, ganun-ganun na lamang ho mga kababayan. Panuorin ho natin to mga kababayan. Nagagamit daw sa pamumulitika ng ilang mambabatas ang pondo para sa Kapos sa Angkita Program o AKAP. Yan ang ibinunyag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na tinawag niya pang 777 scheme. Kung bakit, alamin sa Frontline Report ni Marian Enriquez. Sa gitna ng kaliwat ka ng batikos laban sa ayuda para sa Kapos Angkita Program o AKAP, isiniwalat ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang aniyay 777 scheme. Sangkot daw dito si House Speaker Martin Romualdez. Sa ilalim daw ng scheme, bawat congressman na sasama sa payout sortie ni Romualdez makakakuha raw ng 7 million pesos para sa AYIX o AKAP, 7 million pesos sa MAIP o Medical Assistance for Indigent Patients at 7 million pesos sa TUPAD. Nakakalungkot ho mga kababayan, no? Ganyan ho para siyempre, no, sa napakadaming kontrobersyang kinasasangkutan ng House of Representatives ngayong mga panahon na to, yung ibang mga congressman diyan nag-iisip na bumaliktad dito kay Martin Tambaloslos Romualdez. Kaya kailangan meron ho siyang 7-7 scheme para yung mga congressman na naiisipang umalis na ata ako dito kay Tambaloslos na nagkataon malapit na ho yung 2025 midterm election, kaya dagdag pondo din ho naman yan, yung 7-7 scheme na yan, no? Meron nung 7 million sa AKAP, 7 million sa AIX, at kung ano-ano pang kalokohan ng naisip nitong si Tambaloslos para makuha niya ang katapatan, para mabili niya ang katapatan nitong mga congressman na to. Base yan sa sinasabi nitong si Mayor Benjamin Magalong, kung sakalin totoo man ho, ang 7-7 scheme na yan. At ka ba naman na sortie 21 times 4? That's 84 million pesos. Di kataka-taka ho mga kababayan kung bakit mayat-maya nandyan ho sa likod nitong si Tambaloslos, itong mga congressman na to, yang si Rog Gutierrez, yang si Paduano, yang si Abante. Pagka meron ho silang sortie, talagang preset tong mga walang yang congressman na to. Wala ho talaga silang kabusugan. Kaya ang number 1 na pinanggagalingan ho talaga ng korupsyon ngayong mga panahon na to, sa maniwala kayo't sa hindi, ayuda. Lumabas na ho yan sa investigasyon sa Senado na kung saan yung mga benepisyaryo paglabas nila doon sa bulwagan na kung saan pinamimigay itong mga pera na to, binabawi ho yung parte na nakuha nila dyan sa mga ayuda na yan. Ano ho talaga, ayuda ang pinanggagalingan ng malaking bulto ng pangurakot ngayong mga panahon na to. Kaya yung pagkasinabing ayuda, yung dapat hong matanggap ng ating mga kababayan, kung 5,000 yung pinamimigay na yan, malamang sa malamang, ang nakalaan ho sa bawat Pilipinong mabibigyan dapat ng mga ayuda na yan, malamang sa malamang, dapat ho nasa 15,000 o nasa 20,000. No? Siguro ganun yun kasi kita nyo naman ho kung gaano kawalang hiya itong mga politiko na to. Malamang sa malamang ganun ho talaga nangyayari dyan sa pamimigay ng ayuda na yan. 58 sa balota itong si Gob Chavit at ito namang hong si Attorney Jimmy, number 10 ho yan. Ilan yan sumasama. Nung nalaman ng mga ibang congressman na meron pala yan, nagsamahan na lahat. Isa si Magalong sa pumirma sa open letter ng alyansang nagkakaisang mamamayan ng grupo ng mga tutol sa korupsyon.
administrasyon. Ikinagulat nila ang 26 billion pesos na inilaan para sa AKAP ngayong taon, kung saan 21 billion pesos daw dito mapupunta sa Kamara, habang 5 billion pesos naman sa Senado. Parang ayuda nila. Parang akala mo personal money nila. At ipinagmamalaki pa nila yan na kami lang ang namimigay nito. Tapos gustong-gusto pa nila na sila ang namimigay. Grabe, napakatapang ho nitong si Mayor Benji Magalong. Kudos ho dito sa dito sa mayor na to. Sana lahat ng mayor sa Pilipinas merong ganito. Dapat meron ho silang ganyang klaseng paninindigan kagaya nitong si Mayor Benji Magalong. Kaya kung tatakbuhin ng pagka-senador, isa ho sa mga ikukonsidera nating susuportahan niya si Mayor Benji Magalong. Kasi talaga yan may prinsipyo yan sa totoo lang. Kahit na yung mga sinamahan niya sa pagpapile ng kandidatura puro dilawan, yan lang ho sa ginagawa niya na yan talagang sobrang bumibilib tayo dito sa mama na to. Sa pagsasalita, sa pagtayo niya, sa walang habas, sa talagang kaliwat kanan na pamimigay ng ayuda ng administrasyon na to. Para talagang magpapasalamat yung tao sa kanila. Wala pang tugon si House Speaker Romualdez. Walang Pero ang yaw, yan isa si walang sa mga yaw. nakasama na ni Romualdez sa bagong Pilipinas Servicio Fair sa Legazpi Albay noong November ang si Salceda, yang si Bungalo, at itong si, ano pangalan nito? Ako Bicol to Ibig sabihin, merong 777 yung mga yan na Mayor Benji Magalong. Meron silang 7 million sa AKAP, 7 million sa AIX, at 7 million sa kung ano man yung pinamimigay na yan ng pamahalaan. Ibang klase ng palakpakan ho natin. Napakagaling mag-isip talaga nitong si Tambaluslos pagdating sa kalokohan. 2024 na si House Ways and Means Chairman Joey Salceda wala raw alam tungkol dito. 777. Sa totoo lang yung 777. Mukha mo pa lang, Brad, di na mapagkakatiwalaan. Yang Salceda na yan, isa ho sa pinaka-perwisyo sa sa pamahalaan. Umaasta ang kala mo na napakagaling na ekonomista. Ekonomista ba o... Di ba? Kung mahusay ka talaga, naku, tagal mo na dyan, Salceda. Tumanda ka na lang dyan sa House of Representative. Ang gumanda lang, hindi gumanda yung yung mga rene-representa nyo. Ang gumanda lang yung mga buhay nyo, mga walang hiya kayo. Hindi ko alam yun. Nang matanong kung paano ba ang siste sa tuwing sumasama silang mambabatas sa mga labas ni Speaker tulad noon sa Albay, sagot ni Salceda, May sarili ako, doon ako. Pero yung pinamudbud doon, yung galing kay Speaker, pero hindi sa akin. ano po yung galing kay Speaker? Siyempre, yung bigas, tapos yung Anak ng toko. Galing ho talaga kay Speaker. Walang yaho talaga tong Salceda na to. Galing sa pondo ng sambayan ng Pilipino. Ni singkong kusing, hindi maglalabas ng pera yung tambaluslos na yan para ipamigay sa ating mga kababayan. Yun ang ating sigurado dito. Kung makaasta ho sila, kagaya ho ng sinabi nitong si Mayor Benji Magalong, kung makaasta sila, yung ipinamibigay nila, tila bagang galing sa kanika nilang mga bulsa. Ganyan ho sila kawalang ya. yung basically, yung niya, Kakap niya. Hindi mo banggit hindi mo banggit. kita nyo naman sa TV, di ba? Para maayos ang pag-abot ng ayuda mula sa AKAP, pinaplansya na ng DSWD, DOLE at NEDA ang mga patakaran ng programa alinsunod sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa DSWD, unang dapat kumpletuhin ng mga mag-a-apply ang intake sheet o assessment form ng AKAP. Bahagi ito ng pagtitiyak ng ahensya na maibibigay ang ayuda sa mga karapat-dapat at hindi magagamit sa pamumulitika. Gagawa rin daw ng sumbungan ang DSWD para sa anumang reklamo sa AKAP. Nagbabalita mula sa Frontline. Ayun na nga mga kababayan, na anong sumbungan, kalokohan niyang sumbungan na yan. Ang sigurado ho dito mga kababayan, sa ayaw sa gusto ng sambayan ng Pilipino, gagamitin ng mga walang yang politiko, yung AKAP na yan, sa susunod na eleksyon. Yun ho ang ating sigurado dito mga kababayan. Lagay na lang natin dito to. Yan. Ito na ho, rekta na ho tayo dito kay Manong Ted Filon. Ito ho, kay Mayor Benji tayo. Game. Sa Baguio ngayon. Sige, so mga kapatid, ito muna, pag-uusapan po natin itong napaka-importanteng issue. Siguro naman ang iba ay napanood na ang ilang pong interview kay Mayor Benji Magalong tungkol po dito sa AKAP na ito. Ngayon, meron po lamang tayong ilang pong karagdagan ng mga katanungan. Bagamat itong AKAP, hindi na ito matitigil. Hindi na ito mapipigil. May mga sinasabi po sila na ngayon daw po mayroong mga karagdagan ng mga panuntunan para po daw sa strict implementation po ng AKAP. Ang ating nalaman kahapon kay Ma'am ASEC spokesperson,
pwede ba makahingi tayo ng impormasyon sa mga benepisyaryo po ng AKAP? Para lang ho natin malaman sino-sino ho ba ito, taga saan ba ito, Correct, at magkano po ang kanila pong hiningi o nabigyan po na tulong sa kanila, at ano po ang mga karampatang dokumento o katibayan na kanila pong ibinigay, supposedly po sa DSWD, para makakuha nito pong cash assistance na ito. Yun. Well, of course, ang sagot sa iyo dyan ay pwede naman yan. Subject to, Approval. may mikropono ka, girl. Oo. Hindi lahat ibibigay. Kasi syempre yung privacy pa rin ng mga beneficiaryo. May mikropono ka. Ay, sorry. oo. Tandaan mo, ang ating programa ay sa Komentaryo. radyo. Hindi sa radyo, may mic. Oo. Okay. Ayun nga, sinasabi ni Asek Irene Dumlao kahapon, hindi po pwede basta-basta ibigay dahil pa rin dun sa privacy nito mga beneficiaryo. Hindi Meron lahat tayong ng details. Ang nakakatawa ho dito mga kababayan, privacy, pagka nakapila sila doon sa ano na yun, okay lang, walang privacy. Talagang kahit na sinong makakita sa... Ay si ano, di ba malaki ng bahay niyan? Pero kasama siya dyan sa ano, dyan sa akap-akap na yan, di ba? Ay si ano, nandyan ho siya, kasama siya dyan sa ano, nakapila siya dyan sa tupad na yan. Pero ano yan patiktok lang yan, di ba? Oh, pero pagka hihingin na yung listahan dito sa ano na to, dito sa DSWD na to, hindi naman siguro isa sa publiko nitong si Sir Ted at nitong si Ma'am Chacha yung listahan na yan. Pero para makita lang natin at talagang matimbang yung naging batayan ng mga ng DSWD sa pagbibigay ng ano na to ng akap na to, kung talaga nga bang napupunta yung pondo na dapat sana ay pinapatayo ng eskwelahan, gagawa ng mga infrastruktura at makapaghatid talaga ng tunay na pagbabago sa ating bansa, pinamimigay ho bilang ayuda. Hindi ho natin malaman. Ano ba naman ang magagawa ng DSWD, di ba? Pagka ang pumlansya yan si Tambaluslos, naku, kahit si Marcos Jr. titiklop po dyan sa mama niya. Data Privacy Act. Yes, Data Opo. Privacy Act. Ang Short of saying na hindi pwede. Hindi pwede. Pwede. Pero sabi niya kasi kahapon, pwede Kasi naman daw din nila lahat. sinasabi nila Ma'am Cielo Magno Di ba yung challenge na to make it public? Oo, para malaman kung talagang yung mga benepisyaryo ay karapat-dapat na tumanggap ng 2,000 hanggang 10,000 piso. Baka hindi lang 10,000 yun. Anyway, sige po. At maliban dyan, kung inyo rin po maaalala kahapon, meron akong binanggit na meron pong ilang grupo ng mga barangay kapitan mismo ang humihingi din po ng aksyon mula sa ombudsman sa Visayas para daw po dito nga sa sinasabi daw po na questionable pamimigay po ng AKAP doon po sa ilang mga taga-daang bantayan at ilang pang mga bayan dyan po sa Cebu. Dahil nga po sa sila daw po minumura ng kanilang constituents sa sinasabi na bakit siya meron ako wala. Yun na nga. Yun, okay. Sige. So, sa ngayon po kasi ang budget po ng AKAP ay pareho pa rin po ng budget ng 2024. It's 26-something billion pesos. Billion pesos. Okay. Ang tanong din dyan is, paano kaya ang alokasyon nito sa bawat distrito? Sa bawat bayan? Sino po ang may access dito? Ito bang 26 billion maaari mong i-divide sa number of districts in the Philippines? Oo. O tinitignan ba nila yung PSA data? And from the PSA data, kung saan may pinakamahihirap, mas doon malaki ang allocation itong AKAP? At ito bang 26 billion na ito, mga kapatid, ano po, ay may schedule ang release ng kanyang notice of cash allocation? Apo, kasi nga po, ang panawagan nung iba din, pwede bang huwag niyo munang ilabas yan hanggat hindi tapos ang halalan? Oo, para nga hindi daw pumagamit sa pamumulitika nitong ilang mga politiko kung tawagin. Pero kung ako naman po siguro yung mga may pakana nito, anong kala mo sa amin? Siya nga. Pero ang DSWD, Kaya nga namin nilagay yan para sa eleksyon hindi naman daw para sa eleksyon ang sinasabi nila. Pero si DSWD Secretary mismo Rex Gatchalian na nagsasabi na hindi daw dapat i-delay ang pag-release ng AKAP fund kasi para nga daw ito matugunan yung mga kapatid natin na nakakaranas ng inflation, ng mga near poor. Yan ang kanyang tugon itong mga nakaraang araw. Diba, baby? Ito pong AKAP na ito, nagsimula po ito, naalala ho
ninyo nung campaign to change the Constitution. Yo! Doon nagsimula ito eh. Doon po nabuhay tong animal na to. Sorry. Na ano na ho pati itong si Manong Ted dahil siguro due to frustration, di ba? Ano na yung tipong paano ba natin maaayos to, matitigil tong kabalbalan na to, na akap-akap na to, di ba? Totoo ho yun mga kababayan, noong December 2023, doon ho nila naisipan yan, yung tipong talagang gusto ho nilang baguhin ang ating saligang batas, di ba? Yung taga 100 piso pagka pumirma ka doon sa, ano tawag dito, yung People's Initiative. Ay, isa ho sa mga mekanismo na gagamitin dapat, yung akap na yan. Kaso, marami hong nag-ingay sa ating mga kababayan. At doon din ho nabuo yung panawagan ng TAPS, ng hakbang na maisog dahil dyan sa tangkang pakialaman ng ating saligang batas ng administrasyon na to ni Marcos Jr. Sabi naman yung animal na yan. Dali Ito muna. na. Apo, good morning po, Mayor. Maganda umaga po at masaganang bagong taong po sa inyo, Mayor Benji. Good morning, Sir Ted. Good morning, DJ Chacha. At sa ating po mga listeners, magandang umaga po at napakalamig po ngayon dito sa Baguio. Yes, sir. Yes, Wow. sir. Opo. Sarap Mayor naman ng Benji, Baguio ngayon, magtanong lang muna kami. Diyan ho ba sa Baguio, di ba Lone District po dyan, yung Baguio City? Opo, long district po dito. Opo. Diyan ho ba meron pong pamamahagi ng AKAP, AIX at TUPAD? Oo, dito. Matindi po ang pamamahagi po dito. Okay, ito ho, Lahat po yan. Lahat po yan. lahat ito meron po sa Baguio. Opo, pero kayo po dyan bilang mayor, wala po kayong papel sa pamamahagi po nito? Pag nakakuha po ako ng pondo sa mga senators, nabibigyan po ako. At yun po, sa TUPAD, DOLE, ang kausap po natin sa AIX at AKAP, DSWD. Pero bihira po yan sa amin sa local government. Karamihan po yan nasa mga lawmakers. Okay, so sa mga kongresista po ang kumbaga ang appropriations nito sa district at ang sino ang may say sa inyo po pagkakaalam sa inyo pong lugar, Mayor, kung sino ang dapat tumanggap ng AKAP? Well, siyempre ho, yung mga kapos ang kita, tulad ho ng mga indigents, yung mga vendors na talagang nahihirapan, yung mga OFW na bigla po na pauwi dito, yun ho, dapat ho ang mga nakakatanggap. Ganun din po yung sa AIX naman, yung mga talagang indigent, walang hanap buhay, temporarily o na layoff, yun po yung mga dapat tumanggap. Yun po ang dapat tumanggap. Pero dito po sa AKAP ngayon, sinasabi po ninyo, yung mga dapat tumanggap, yung mga yung mga kapos ang kita, literally, gaya po ng sino-sino at dun ho ba sa pag-identify dyan sa inyong distrito, maayos po naman, Mayor? Pag dumaan po sa amin sa City Social Welfare, yun po, sigurado po ako na maayos po yun kasi may listahan po sila. Ganun din po yung mga beneficiaries po. Both Hindi ka pwedeng manloko diyan. Hindi ka pwedeng yung tipong ang laki-laki ng bahay mo tapos ganda-ganda ng buhay mo, pabanjing-banjing ka lang sa bahay tapos hingi ka ng ganyan. Hindi po pwede. Pero pagka yan ang namigay mga politiko, yung mga nila, yung mga leader nila sa iba't ibang mga lugar sa Pilipinas, yun ay papatawag. Kunyari pupunta sila ng doon sa lugar nitong si Dan Fernandez yan sa Laguna. Ipunin ho nila yung mga taga-suporta nila doon para talagang masolidify yung kanilang makuwang boto sa susunod na eleksyon. Doon ho nila ipamimigay. Kaya talagang napakatindi ho ng ginawa nila dyan sa AKAP na yan. No? Ang namimigay, mga politiko, DSWD, kahit nasabihin nila na dapat walang present na politiko pagka mamimigay ng ayuda na yan. Kalokohan pa rin ho yung mga kababayan. Ina-advertise nga ni Tambaluslos na sa kanya yung AKAP na yan AKAP at AIX, sigurado po ako doon. Kasi hindi po yun na-influence ng politics Basta may natanggap po ako sa mga senator o kaya nakahingi po ako ng konti sa DSWD, talagang social welfare kagad ang gagawa ng listahan. Kasi
Pero para hindi mo maulit, redundancy, at nakikita ko talaga nila na sino po talaga yung totoong beneficiaries dapat na tatanggap po. Pero sa problema po, pag mga lawmakers ang nagbigay o kaya kongresista, talaga wala kami listahan kasi ayaw nilang i-share sa amin yung listahan. Iyon. Kaya palamang malaki yung post. Di ba ang labo ho noon, nasa gobyerno itong si Mayor Benji Magalong at ang DSWD nasa gobyerno pero walang coordination. Dapat ho sana yung mismong DSWD magpag-coordinate kung sino mang congressman yung magpag-coordinate dito kay Mayor Benji Magalong. Ito yung listahan namin. Tignan ko yung listahan nyo, yung mga beneficiary nyo ng iba't ibang mga ayuda. Tignan natin kung nagmamatch yan. Baka nabibigyan namin, ang yayaman pala. No, papasyal-pasyal lang. Marami palang pera yung mga yan, di ba? Hindi ko kasi, baka yung iba dyan, nabigyan na ng akap, meron pa siyang tupad. Pero pwede naman daw ho yun. Kaso ang problema nga ho dito mga kababayan, hindi malaman ng mga, kunyari itong si Mayor Benji, yung mga nabibigyan ng akap, karapat dapat ba silang tumanggap ng ayuda na yan? Yun ang problema ho natin dito. At yun naman ho, ang kinakapitalize nitong si Tambaluslos. No, yung tipong okay na, pamigay natin kung kanino natin gustong ipamigay kasi hindi rin naman nila makikita listahan. Privacy, yung protected sila ng privacy. Kahit na counterpart nila sa local government ang manghingi ng listahan, hindi nila bibigyan. Abilidad na magkaroon ng redundancy. So meaning po kayo kasi meron kayong mga social workers sa city, identified na po ninyo, di ho ba? Yung talagang pati yung 4Ps na mga miyembro, etc. So at least sa inyo may vetting na nangyayari, pero Correct. nagkakaroon po ng distribution sarili yung pong kongresista at yung listahan nila, wala na ho kayong access doon at may posibilidad nga ng nagdodoble o kaya po naman hindi talaga karapat dapat tumanggap yung benepisyaryo? Totoo naman po yun. Totoo po yun. Palabang ko siguro sa amin pong mga naririnig, ganun din po yung complaint ng ibang mga local chief executive sa akin na hindi po talaga nila namomonitor kung sino po yung nabibigyan ng mga kanilang mga kongresista at karamihan po ng mga nabibigyan ay mga supporters. There was even a time na nag-attempt pa nga ako na bigyan ng suporta yung mga media. Kaya lang, mabuti naman maagap naman po yung mga DSWD. Yung DSWD po, ito po yung national agency at talagang hindi po nila pinayagan. Kaya ganun kung basta hindi madiktahan ng DSWD, malaking bagay din po yung nagagawa nila para i-correct po yung sistema. Pero talagang kuminsan lalo-lalo pag during the budget hearing, talaga kuminsan hindi na nakakaimik yung mga DSWD. Tumatainik na During the budget hearing season, namimigay po ng akap ang ilang kongresista at sa panahong iyon, wala na pong control ang DSWD. Meron pa rin pong control, Sir Ted. Kaya lang po, pag maski na siguro hindi na sila, pag pinagsabihan sila na bigyan nyo ito, tatahimik na lang sila para hindi magkagulo. Kasi alam nyo naman sa budget hearing, bawat national agency, mayroong instruction na kausapin nyo na yung mga regional directors, kausapin nyo na yung mga congressman dyan para hindi na sila gaano mag-ingay during the committee hearing. Ganun ho yung budget hearing. Opo. Kaya kanya-kanya punta doon, puro ano ba yung tawag nun? Yung pangsariling kahilingan lahat. Ang napapansin ko namin because I was also a regional director at kailangan namin kausapin yung mga regional director. Yung mga RDO sa iba't ibang ahensya. Kailangan namin kausapin ahensya ay yung mga kongresista para hindi na nila erase yung mga kanilang mga parochial concern. Alam niyo na, puro parochial concern na. Opo. Mayor, sa inyo po karanasan at kapag idinaan po sa LGU, sa city, itong AKA fund na nanggagaling sa senador o mismo po DSWD, more or less magkano pinakamaliit at pinakamalaki po na cash assistance po ito? Go ahead. Sa AH po kuminsan, para mas maraming mabigyan, 3,000.
kung pwede rin ho umakyat ng 5,000. Kung talaga hong nagkaroon ho ng, let us say, merong predicate na event, katulad ho ng bagyo, sunod-sunod na bagyo at hindi gaanong nakatabas ho, nakapagbenta ho itong mga entrepreneurs natin, yun ho, 5,000. Pero kung kumisan ho, 3,000 para mas marami yung mabigyan. So, relative po yan eh, depende po yan eh. So ano po yung mag-uusap po kayo nung senator para malaman ho kung ano yung nila, yung gustuhan ho nila. Opo, AX po yun, Mayor, sa AKAP po. Sa AKAP po, talagang sa kongresista ho yan. Hindi pa ako natanggap ng AKAP. Ang natanggap ko lang ho sa AKAP, tumulong ho sa akin yung regional director dito ng DSWD kasi nag-request po ako ng pondo para sa aming mga utility workers at sa mga yung mga vendors po na nahirapan ng bagyo. Tumulong po sa akin ng DSWD. At ang gumawa po ng listahan, talagang doon po nag-usap po yung DSWD at aming city social welfare. Opo. So ito, Pero usually mga 5,000 po yan. 5,000 po yung last na naibigay sa akin. Yun po yung natanggap ko ng AKAP po. Sometime October po yun. Opo. So galing sa AKAP appropriations, yung nakuha po ninyong tulong from DSWD at ang namigay nito, DSWD, doon sa target beneficiaries po, at least 5,000 po ang pinakamalaki, pinakamaliit. Ayun po, 5,000 pesos po talaga ang naibigay po. Okay. Bawat isang beneficiary. Opo. Opo. Doon sa distribution po, Mayor, paano pong sistema nun? Kasi ako yung nagpapasintabi ho sa mga nakaupo sa pwesto kasi po siguro alam niyo ho naman, di ba, yung mga kanya-kanyang post ng mga billboard, mga mukha ng politiko, yung payout na nakalagay, AKAP ito, etc. Sa inyo po, nung panahon niyo na nakakuha kayo ng pondo sa AKAP, paano pong distribution, Mayor? Well, iipunin po namin yan. Payout po yan, Oo. Darating po ako at ang sasabihin ko po sa kanila, kanino galing itong pera na ito? Siyempre, mag-speculate yung mga tao. Sasabihin nila, Mayor, kay Mayor Magalong, kay ganito, Senator, ganito. Sasabihin ko sa kanila, pwede ho ba kayong tumingin dyan sa kaliwat kanan nyo, sa harapan at sa likod, at sabihin nyo sa kanila, thank you for paying your taxes. Kasi itong pera na ito, galing po yan sa mga taxes na binayaran. Yun! Galing po sa atin yan. Yung po Correct. sasabihin ko sa kanila. Para Isang isang malaking sakampal sa pagmumuka nitong si Tambaluslos, yung mga sinasabi na yan, itong si Mayor Benji Magalong. ma-emphasize po sa kanila na hindi po to pera ng kanino at kanino politiko. Pera po to ng taong bayan. At pagkatapos po nun, during the payout, aalis na po ako. Kaya usually I just stay there for about 2 minutes kasi aalis na po ako. Kasi very efficient naman po ang DSWD at aming city social welfare pagdating sa payout. So hindi na ako kailangan magpakita po yung mga politiko. Wala nang role ang politiko dapat dyan ipagbigay. Kaya lang, gustong-gusto nila, nandun sila yung namibigay, patapos magsasalita pa sila, wala ba ito? Wala ito sa kabila. Meron ba ito sa kabila? Ito, kami na nagbibigay. Parang palalabasin pa nila na galing talaga sa kanila, sa bulsa nila. Ewan ko ba, bakit ganun na ho nangyari dito sa distribution ng mga ganitong klase kayo. Yang sentimiento na yan, itong si Mayor Benji Magalong, ganyan ho ang sentimiento ng marami sa ating mga kababayan ngayong mga panahon na to. Sobrang dismayado, hindi na ho natin malaman kung anong ating mararamdaman dahil pera ng sambayan ng Pilipino, pero kung ipamigay nitong mga walang yung congressman na to, talagang galing sa kanilang mga bulsa. Pero ang buong katotohanan, wala ho, ni Singkong Duling, baka nga kumukupit pa ho sila dyan sa mga ipinamibigay nila na yan. Mga walang yaho kasi, mga Opo. So dito po sa inyo, Mayor, with all due respect, wala kayong tarpaulin na may mukha kayo doon, pangalan kayo doon during the payout? Ay, bawal po rito. Kuya Ed, wala akong Saludo. Bawal po. Pati sa mga project po namin, bawal po talaga lahat. At bawal, pinagbabawalan ko yung sarili ko na magbigay ho ng pera. Alam nyo nangyari ho nun kasi, Saludo kay Mayor Benji. nung initial na nagkaroon ho tayo ng ayuda ho nun, nung lalo-lalo ng pandemic, nare-require po kasi ako na magbigay po kasi for
formal daw documentation. Mm-mm. Pero yung first 10 lang ho. Pag bigay ko ng first 10, aalis na po ako. Mhm. Until such time po na naisipan ko na ho na hindi na talaga ako magbibigay. Ayoko na nagbibigay ako. Ganun na ho yun eh. Mhm, mhm. Parang yung ni Mayor Benji, parang itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi ho siya epal, no? Hindi ho siya epal kagaya ng ibang kagaya ng ibang mga politiko na talaga naman pagka merong ayuda, naglulundagan ho itong mga walang yang to. Dapat ho talaga ganun kasi wala dapat utang na loob yung mga tumatanggap sa mga politiko. Mhm. Hindi ho dapat sila nagkakaroon ng utang na loob. Pera ng taong bayan. Opo. Sige po. So, Mayor, yung AX po, walang problema kasi nabasa rin po natin ang pinaggalingan nito at yung kanyang target beneficiary at mga requirement din po, no? Oo, kasi nga ito yung mga in crisis na namatayan, pamasahe pa sa probinsya, etc. etc. So, dito po sa AKAP, maganda rin ho ba ang programang ito? Ano ho ba ang inyo pong pananaw po sa pangkalahatang programang ito na AKAP? Well, nung last year po, nagtanong nga ako, ano ba ang guidelines dun sa sasabi nilang kapos sa kita? Pero dapat merong specific na guidelines. May mga provision. Nagulat po ako, wala eh. Parang kung ano na lang ang gusto ng politiko, gano'n na lang ako siguro. Kaya nagulat po ako na ngayon, mabuti na lang ako, nagawa nung na paraan na i-hold muna until such time na magkaroon pala ng guidelines. So all the while pala, nagdidistribute ang AKAP na walang guidelines. Kaya nagulat nga po ako eh. Gulat na gulat po talaga ako. Lalo-lalo na ito, nabalitaan ko po itong mga pito-pito natin. Na 7 million na AKAP or AX, 7 million na AX, pwede mong ipalit ng AKAP, 7 million na MAIX, 7 million na TUPAD. Every time na mag-join ka ng sortie ni Speaker, provincial sorties nila. Nagulat po kami doon dahil una-una ang mga allegations po yun eh. Only to find out po na na-confirm, kino-confirm po ng mas mga reliable sources po namin. Kaya talagang parang wala na bang limit ito. Talaga bang anytime kayang-kaya nilang mag-produce ng pera habang hirap-hirap po tayo nangungutang. Ang dami mong umiikan pag nag-uusap po kami ng mga mayors, lalo-lalo na yung mga mayors for good governance. Talagang isa po yan sa mga sentenyan po natin. At isa pa rin po yung bakit ayaw i-share sa amin yung data or data ng mga nabigyan ng kabila? Sharing of data, kahapon po natanong din namin yung ASEC ng DSWD kasi hindi po panawagan nila si Lumagno et al, no, Mayor, na to be transparent, paano makakakuha ng listahan ng nakatanggap, taga saan, at yung kanyang economic profile at maging yung halaga na natanggap nito. Kayo ho ba dyan sa Baguio, meron ba kayong poder bilang elected local official na humingi nitong datos sa DSWD para din po sa kadahilan ng para meron na kayong record at wala na pong duplication? Kaya niyo ba makahingi ng ganun pong record, Mayor? Sir Ted, I tried to talk to the SWD. I even raised this matter with the secretary of the SWD during one of our engagement with the mayors. At talagang ang in-vote po nila, ang DSWD po gustong magbigay. Kaya lang ho, meron nung nasasabihan ho sila na violation ng Privacy Act yan. Kaya tatakot naman ho sila. Kaya ayaw ho nilang hindi ho sila nag-share sa amin ng data. Yun ho talaga yung isa sa mga problema namin. Kaya talagang malaki yung posibilidad na nakatanggap siya doon sa kabila, nakatanggap pa sa amin. Ganun ho yan. Kami nga ho, willing kami i-share yung data namin. Mayor, sa isa pong isa hong kapulungan ng mga barangay kapitan diyan po sa Cebu ay gumawa na po ng resolusyon at sinasabi nga nila dito sa ombudsman baka pwede itong imbestigahan kasi nalalagay sila sa alanganin dahil may mga barangay nga doon na hindi dinadaan sa kanila at sila ang hinahanapan ng pera ng kanilang constituents. Diyan ho ba sa inyo pong lugar sa Baguio, meron rin bang mga ganun po na mga barangay kapitan na
maaring, alam nyo na kasi, hindi maitatanggi sa mga politiko rin po, may kanya-kanyang kaalyado po na barangay kapitan eh. Meron din ho bang ganyan sa inyong sitwasyon na ang ilang mga barangay kapitan ay naghumihingi sa inyo o kaya nagtatanong kung bakit si kapitan ganito meron ako wala? Wala naman po. Wala naman po ako narinig na gano'n na complaint. Dito, ang complaint po dito is pinipilit po sila mag-issue ng certification na indigent. Kaya nagko-complain po sa akin yung mga kapitan, yung ibang kapitan. Bakit sila pinipilit na mag-issue ng certification? Yun din po actually ang issue po nitong sadyaan sa daan bantayan, no? Meron din po nga sinasabi dito na para po yung certificate of indigency ang hinihingi sa kanila. Kaya ang ibang nga daw po, hindi agad-agad nagre-release, kaya inaaway sila. Ganun po yung nangyayari dito. Complain po sa akin, nilapitan po ako ng mga ibang barangay kapitan po. Okay, so itong certificate of indigency ay isa sa mga maari pong hawakan noong tatanggap noong AKAP ng cash assistance na ito. At diyan po sa inyo, may mga kapitan na ayaw mag-release nito kasi nga hindi naman talaga indigent yung tao? Totoo po yan. Sila po nakakailang. Pero po nakakaalam ng talagang economic situation po ng kanilang mga presidente po rito. Isa po yun, yung mga kapitan. Talaga pong may sila, may status sila dyan. Ano po ang inyong dito, kaisipan po at kung mamarapati lang po ng mga proponents nito, pasintabi lang po, ano po ang inyong kaisipan po at suggestion po dito sa pagpapatupad ng AKAP na ito at ang kanya pong kahalagahan, no? Sa gitna po ng ilang pa mga programa ng gobyerno para po sa pagtulong pinansyal sa mga nangangailangan? Alam niyo po, asserted, diretsuhan na lang po. Sa tingin ko ito pong AKAP fund na ito, talagang election fund na po ito. Nakakalungkot isipin na... Maliwanag pa po sa sikat ng Sa araw. ngayon, ang ipinapamigay pa lang nito mga ito may mga pondong AKAP at AX. Sa ngayon, yan pa lang ang pinapamigay nila. Hindi pa nila na papamigay yung kanilang mga ninakaw sa gobyerno. So, yan pa lang binibigay nila. Pera pa lang ng gobyerno. Kita ho yung gigil nitong si Sir Ted Pailon, napapakagat pa siya ng laban. Labas na nila kanila. So, talagang napakalaki ho ng kanilang election money. Kaya nakakalungkot. Kaya ako naman, tuwa-tuwa naman ako na magkakaroon na ng guidelines yung AKAP na yan. Actually, pati na rin ho yung AXP, na-abuso na rin ho yan. Kita naman namin yung naramdaman namin. Kami naman po rito sa local government nakikita naman po namin talaga kung paano po dinidisperse po. Opo. Sige po. So, may tanong lang po si Chacha, Mayor, bago po kita babalikan. Oo. Mayor Benji, yung binabanggit nyo po na 77 scheme na sinasabi nyo na galing sa isang reliable source, although kanina narinig ko parang napatunayan, ito po bang reliable source sa binabanggit nyo ay mula rin sa Kongreso? Opo. Sa Kongreso po Naku. yan. Ibig Galing sabihin ho yan, Kongreso. every time na you join a sortie, you get this 777. No, 7 million po yan na AX o pwede mo ipalit ng AKAP. 7 million na MAIP sa medical assistant. Tapos 7 million na 2 parts. So that's 21 million. Kung nakadalawang sortie ka, meron ka 42 million. Kung nakatatlo ka, o nakaapat ka, meron kang 84 million. Oo, malaki. Oo, dumami ng dumami. Dumami. Oo. Kaya sabi ko, minsan may tinanong akong kongressista Sabi ko, aware ka ba dito sa Juan? Tatanungin lang kita, diretsuhan lang tayo kung 777. Ay, oo. Ngayon, dumadami na kasi nalalaman na ng ibang mga kongressista na marami na sumasama sa sortie. So, ibig sabihin ba, kaya pa rin yung 777, 37 o 27 na lang? Hindi, 37 pa rin. Pero nilimit na lang sa 4 na sortie. Maximum na lang na 4 na sortie. Bukod po dun sa sinabi niya sa inyo at nagtanong kayo kung totoo ba, siya po ba mismo itong reliable source nakatanggap din daw nung sinasabi na ipinamimigay po? Yes, so nakatanggap din sila. Nakatanggap din sila. Dahil siyempre, kailangan din nila para meron din sila maibigay sa kanilang mga constituent. Pero
nakokonsensya sila. Alam mo, hindi lang isa nakausap ko, Juan. Hindi lang isa nakausap ko. May mga congressista na lumalapit sa akin. Ma'am, pipisilin pa yung aking process sa sabihin sa akin na ituloy mo lang yan, Mayor Benji. Totoo yan. Mayor, dito po sa pagsisiwalat nyo nito, hindi naman po ito unang beses sa sinabi nyo dito sa ating programa. Hindi naman po kayo nakakatanggap ng kahit anong panggigipit sa inyo po mismo? Ay, sigurado ako, magkakaroon ako ng sigurado naman po ako na para maipit din po ako. Kaya nga sabi ko nga, itong mga allegations na ito coming from reliable sources naman. Mayor, ito ho ngayong ito ngayong sitwasyon ng nabanggit nyo nga po na korupsyon na nangyayari kasi nga sabi ho ninyo hindi pa ho pinamimigay yung mga ninakaw nilang pera. Sa ngayon po gusto ko lang kumustahin ito pong konstruksyon diyan po sa daan papunta po ng Baguio, ito pong paglalagay ng mga nets paligid po ng Quezon Road para po sa maayos na daloy po ng ating mga motorista. So far po, kumusta ang inyo pong report na tinanggap sa inyong mga sa inyong mga contact sa DPWH po? Kumusta na po ang project na ito, sir? Well, alam mo, Sir Ted, last year, naglabas sila nag-announce sila. Ayun na nga mga kababayan, dito na ho natatapusin ang ating reaction video kaugnay dyan sa naging interview na yan. Itong si Mayor Benji Magalong dito kay Manong Ted Filon. Ang malinaw lang ho dito, talagang napakatalamak ho ng korupsyon ngayon sa ating bansa sa pamumuno nitong si Marcos Jr. at sa pamumuno naman ho nitong si Tambaluslos dyan sa House of Representatives. Mag-ingat ho kayo lahat, ibahagi nyo ang ating video para makita ng ating mga kababayan yung ating mga kandidato ng pagkasenador sa 2025 midterm election. Kung di nyo pa ho napanood ang video na to, i-click nyo lang. Maraming salamat ho. Malinat ng Pilipinas.